Palataya sa atin, ano sasabihin nila? Ganyan ba mga anak ng Diyos? Ganyan ba mananahan sa langit? Pero, ang hindi niya alam, yung pagsalita niya ng ganun sa atin, wari bagay pagpapaalala. Di ba? Sa atin, masarap din yun. Bakit? Pinaalalahanan ka na huwag ka nang, alin? Mas lalo pang gagawa ng mga kasalanan. Ganyan kakamahal ng Ama pag anak ka. Dahil gagamitin niya yung mga hindi tumasampalataya upang alin, patayin yung galit mo, patayin yung apoy na lumabalabas sa iyong bibig at lalong higit yung ipinapakita mong karumal-dumal na hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Gagamitin niya hindi, siya. Di ba? Siya. Pinapaalala mo, wari bagay, may kating ang tenga. Tama na yan. Kung pananampalataya ko, sige, manampalataya ka. Di ba? Pero sa atin, ano sasabihin niya pag nakita niya tayo na gumagawa na hindi marapat? Ganyan bang anak na niya? O, kita mo? Siya mismo sila ginagamit ng Ama upang palalaanan tayo. Sino sa kanila nagpapaalala? Kapaalalahanin ko po may katinang. Sa atin, kung may magsasabi ng gano'n, ganyan bang anak na niyo? Tatahimik ka wala ka nang gagawin. No. Maya-maya, Panginoon, patawad. Sila. Kaya kita niyo kapatid, kung ramdamin niyo lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang mahirap lang sa atin kung nagmamatigasan tayo. Yan ang tunay na hindi karapat-dapat. Pinaalalahanan ka na, lalo ka pang alin, wala kang iniwan, asong ulol. Diba? Pinapaalala, pangit kang ginagawa nyo. Sige pa rin ng sige, patay tayo dyan. Wari baga, gumawa ng Panginoon ng tunay ng sa magkagay, huwag kang mapuna. Diba? Napuna ka na, kung pinuna ka na, sa makatuwid. Sa makatuwid. Magbabago ka. Bakit? Kanyo kapatid, bakit? Itong mga pangyayari ito na gaya ng ginagawa ng Ama upang huwag tayong maramay. Imbis na kaligtasan sa atin, mararamay tayo. Ika nga po, sa kaalak ng kagalitan ng Panginoon Diyos. Darito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Tinuturuan tayo. Pagsansala, sinasala ka. Sa pagsaway, sinasaway ka sa ikatututo ng nasa katwiran upang ang tao ng Diyos o anak ng Diyos ay maging sakdal. Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawain mabuti. Lahat ng gawa mo mabuti. Yung hindi nakitang mabuti na gawa mo, ito na. Yung pagsansala, sasalain ka, sasawayin ka. Hindi mo pa kapatid yan. Kundi alin ang nasa isip nila, sisirain yung pananampalataya. Pero, gawa ng Panginoon upang alin, turuan ka lubos ayon sa gawa mabuti. Ang mahirap, hindi ka nagpapaturo, hindi ka nagpapasaway. Yun ang masakit sa lahat. Walang iniwan. Kung binabalalaan ang mga kumampalataya sa ito, lalong higit sa atin. Lalong higit sa atin. Bakit? Saan tayo patungo? Sa katanggalan. Sa lalong nagpapakabanal. Hindi lang sa banal. Ang mga banal magpakabanal pa. Ang mahirap, banal ka nga, pero nagiging alin ka rin. Masawain ka rin. Paano ka? Saan ka pupunta? Maging sakdal. Maging mas banal. Ganyan, kapatid. Ano ang sabi pa ng Panginoon? Kung pinayuhan ng mga taong ito na alin, huwag silang maramay sa galit. Ito po, napakadali para hindi sila madamay sa galit. Narito po. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang kanyang mga katampalasan. Kita niya? Ang sabi, magsilabas kayo mga anak ko. Tignan mo kahit masasama yan.
iba ang panunod. Magsilabas kayo para huwag kayo maramay sa galing. At naalala ng Panginoon Diyos ang ginawang maglabas ka. Ang mahirap na lumabas naman sila, kapatid. Ha? Lumalabas sila, saan pumupunta? Kung hindi iglesia ni Cristo, pumupunta kay Ili Soriano, pumupunta sa Bernagin, pumupunta sa Sachinurba. Saan napunta? Wala rin. Ha? Bakit kasi? Kung lumabas ka, hindi yung pag ikaw ay ayaw mong maramay sa galit, di ba? Lumabas ka, sabi nga ng Panginoon. Saan dapat? Tignan nyo, hindi kagaya yung, ha? Kung saan na lang, di mo iniisip. Kapatid, dahilan, narito, may nahanda, magmula pa ng una. 6:16 na, kay Propeta Jeremias. Narito po. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsita kayo sa mga daan at magsitingin kayo. At ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. At magsilakyan kayo roon at kayo'y mga kasumpong ng kapahingahan na inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakan doon. Nakita mo, kapatid? Anong sabi ng marami? Hindi kami magsisilakan doon. Anong sabi ng Panginoon? Magsitayo kayo. Sa mga daan at tumingin kayo. Ang titignan ninyo at kailangan ipagtanong nasaan ang daking landas. Dahil ang may landas na yan eh. Mahirap ng tao, ayaw nga lumakad, tayo ng kanilang daan. Kaya na lang, ang tayo ni Ili Soriano, ang dating doon. Iglesia ng Diyos, pangkalatan. Walang Kristo, kapatid. Kita mo yan. Ang dating daan. Wala namang Kristo. Sabi mismo ng ating Panginoon, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sama kundi sakay. Nakita mo, yung kanyang daan, wala namang daan na patungo sa Ama eh. Dahil at iglesia ng Diyos, Church of God International. Ano naman sabi ng iglesia ni Cristo? Ang tamang daan. Yun lang naman anak. Yun lang naman, ako ang daan. Walang makaparuroon sa Ama. Hindi sa makatuwid, hindi ka din makakarating sa Ama. Aldong ka lang sa daan, hindi ka pumaroon sa Ama. Nakita nyo, kaya ano ang tama na dating landas o tamang daan? Yung iglesia na sa Ama at sa Anak. Dumaan ka sa daan, ang pinuntahan mo ay ang Ama. Kita mo, kung kay Ili Soriano na dating landas, walang dinaanan. Nakapunta sa Ama pero wala naman dinaan. Kaya anong sabi ng ating Panginoon Kristo? Kung ibang daan ang pinuntahan mo, o sa bintana ka dumaan, o ibang pintuan, magnanakaw ka. Kita mo, walang iniyo, magnanakaw yung dahilan. Hindi dumaan sa tamang daanan eh. Di ba? Nakaparoon sa Ama, pero wala namang magnanakaw, sabi ng ating Panginoon. Yun namang isa, dumaan nga pero nanatili lang sa daan, hindi nakarating sa Ama. Sa atin, kapatid. Dumataan tayo, tamang daan, pumaroon tayo sa kaya Tesalonica 1:1 tapos 2:3 na Iglesia ng Diyos. Ito, kapatid, ang dating daan o dating landa na dapat ipagtanong at kung lumabas ka nga sa kanila, ito ang hanapin mo. Hindi yung basta't saan ka na naman mapunta, mapaanin. O, kita nyo, kapatid? Ganyan ang magiging karoon. Kaya salamat sa Diyos. Sabi ko nga, paulit-ulit, kapatid, tignan natin ang ating angkin talaga. Pero, napakapalat natin, kapatid. Bakit napakapalat? Tunay na ang pagkilala sa iyo ng Panginoong anak sa Diyos. Kaya dumirinig ka. Ngayon, yung pagdinig mo yan, kailangan abutin mo yung maging sakdal ka. Gaya nga na sabi na Apostol Pablo, nangangaral ako pero ako naman natakwi. Ano kahalagan nun, di ba? Naging kaalit ka ng iglesia ng Diyos pero darating din pala, kasama ka rin palang susunugin. Yun ang mahirap. Tiyakin mo na
Sa ngayon pa lang, kapatid, sa ngayon pa lang, nabuhay ka.